Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Welcome po tayo sa gawain po natin dito po sa Rema Philippines sa ating Everyday Bible Study. Kamusta po ang bawat isa kapag katapos ng camp? Yan, I pray na ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na to. Bagamat tayo po ay dumaranas ng pag-ulan, pagbagyo, pero ang gawain ng Panginoon ay patuloy na magpapatuloy. Amen po. Ayan, ngayon po tayo po mga kapatid ay nakatapos po ulit muli ng camp. At ngayon po ay babalikan po natin yung ilan sa mga bagay na kung saan po ay natutunan, nagrema at tumatak sa atin nung camping. Ano nga ba ang camp? Ito yung event na inakala ng marami kahit ako po noong ako'y bago pa lang personally. Akala ko po ang camp ay isang lugar na may bonfire, mga tent, mga puno, akit ng burol. Pero ano nga ba ang nakakapagpa-espesyal sa isang lugar? Sa atin bilang mga mananampalataya, presensya pa lang ng Panginoon ay sapat na at higit pa. At yon yung bagay na pinaranas sa atin ng Panginoon. Pinag-alab niyang muli yung init ng ating pag-ibig sa gawain, sa mga kaluluwa, at maging mismo sa Kanya. Na sa kabila ng pagkukulang natin, ay patuloy tayong iniibig at kinakalinga ng Panginoon. Tung nagdaang camp, inakala natin na para lang ito sa mga baguhan. Ngunit pinatunayan muli sa atin ng Diyos na ang Kanyang presensya ay para sa lahat. Sa mga napapagod, napapagal at nahihirapan at binigyan niya tayo ng kapahingahan. Muli, pinuno tayo ng Panginoon. Pinalakas at pinaalalahanan na malapit na ang Kanyang muling pagbabalik. At in-encourage na mamuhay na may kabanalan at sikaping maging makadiyos habang naghihintay. Yan po ang theme ng ating camp sa 2 Peter chapter 3 verse 11. Meron po isang tanong na nabuo sa aming isipan nung narinig namin tong verse na to na theme ng ating camp. Paano nga ba napapatunayan ng isang Kristiyano ang kanyang kabanalan at pagiging makadiyos? Kailan nga ba ito natetest? Alam niyo po, sabi niya dito sa theme natin, sabi niya, habang naghihintay. Ang kabanalan at pagiging makadiyos ng isang Kristiyano ay napapatunayan o natetest kapag tayo ay naghihintay. Ano ba yung ugali natin habang nasa proseso ng paghihintay? Nandun pa ba yung pag-asa? Habang naghihintay ba tayo, nandun pa ba ang galak? O naghihintay na lang tayo habang madaming hinanaing at maraming kabigatan? Napakaganda ng tinuro sa atin ng Diyos noong camp. Sa pamamagitan ng ating mga kapastoran, nangusap ang Panginoon. Tunay nga ng salita ng Panginoon ay hindi contradicting. 2 Peter chapter 3 verse 11 and Hebrews chapter 10 verse 36 ay magkaugnay. Niremind po tayo ng Panginoon, lalo na po sa ating mga naglilingkod at napagkakatiwalaan sa Kanyang gawain. Nung time na tumakbo si Pastor Boy upang ipakita sa atin na ang karamdaman na kanyang naranasan bago ang camp ay hindi nagtagumpay sa kanyang buhay upang pagpatuloy niyang panghawakan ang pangako ng Panginoon na siya ay magaling na. Nandun yung realization na, oo nga no, dapat sa ating mga naglilingkod, nagsisimula na makita ang kagalingan, pagpapala, pag-asa, kagalakan habang naglilingkod. Naalala ko po dati, dumating din yung time na nag-camp po kami na wala kaming naisama. Na halos wala ring nakakatuwang sa pagganap sa mga gawain. Malungkot, habang nakikita mo yung iba na madaming nadala, tapos ikaw wala. Pero sabi nga ng Panginoon sa Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus,
the author and the finisher of our faith. Niremind kami ng Diyos na tuloy lang, kahit nag-iisa ka, kahit wala kang kasama. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 10 verse 36, huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, dahil may panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-ani. Sabi po niya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2. Kung noon, wala po tayong naisama, ngayon may mga miyembro na po tayong tumatayo bilang isa sa mga haligi ng simbahan. Nakakasama sa pangangarap sa gawain at nakakasama sa pananalangin. Ano po ang aming natutunan? Magalak habang naghihintay, habang gumaganap sa takbuhing nilaan niya para sa atin. Maaring sa ngayon, hindi mo nakikita yung resulta. Maaari sa ngayon, hindi pa malinaw sa iyo ang lahat. Nandun ka pa sa point na nag-iisip ka kung tutuloy ka pa ba o hindi na. Or nandun tayo sa point na may karamdaman or kagipitan. Always po nating i-remind ang ating sarili, gaya ni David, na sinabi niya sa Psalms chapter 103 verse 1. Sabi niya, "Bless the Lord my soul, and all that is within me. Bless His holy name." Utusan po natin ang ating espiritu na purihin pa rin ang Diyos, hindi dahil sa dumaranas tayo ng hirap, kundi alam natin siya ang kasagutan. Dahil ang sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng pangako niya. Do not be discouraged. Celebrate small wins. Dahil natutuwa ang Diyos sa maliliit na simulain. Maging ano po ang ministry natin sa simbahan, sikapin po natin na makita ang pagkilos ng Diyos sa kahit na pinakamaliit na bahagi, dahil doon po tayo napapalakas. At kapag lumalakas po tayo, ibig sabihin napapasaya natin ang Diyos. Dahil sa gitna ng sakit ay nagpupuri tayo at nagpapasalamat dahil ikaw ay magaling na. Sa gitna ng kahirapan ay nagpapasalamat ka dahil nagawa mong ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng iyong alalahanin. Sabi po niya sa Nehemiah chapter 8 verse 10, "The joy of the Lord is our strength." Sa patuloy nating pagtupad sa gawaing ibinigay niya sa atin, sa pagtakbo, sa mga takbuhing ipinagkatiwala niya sa atin, doon po tayo kumukuha ng lakas sapagkat alam natin na papasaya natin ang Panginoon. Amen po. At ang sabi niya po rito mga kapatid, do not be discouraged. Huwag po tayong tumingin sa mga failures natin. Instead, tignan po natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat kapag tinuon natin ang paningin natin sa Panginoong Hesus, alam natin na merong katagumpayan. May mga bagay na nakukuha natin ng mabilisan. Ngunit yung mga bagay na yon, iyon yung mga bagay na mabilis na nawawala. Kasi ang gusto ng kaaway, mawala tayo sa focus sa Panginoon. Ang gusto ng kaaway, mawala tayo doon sa takbuhing ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya palang sinabi ng Diyos, focus unto Jesus. Kasi po, the more na nagmamadali tayo, the more tayong nagkakamali. Kaya nire-remind tayo ni Lord nitong nakaraang camp na sikapin natin na makapamuhay, na may kabanalan, at makasunod sa takbuhing ibinigay sa atin ng Panginoon. Do not settle for less. Kung alam mong hindi yan part ng pangako ng Diyos, tanggihan mo. Huwag mong tanggapin, ayawan mo. Gaya ng sakit, kahirapan, hindi ito kasama sa sinabi ng Diyos na pagtiisan natin, sapagkat ang sakit ay meron ng lunas at ang kahirapan ay meron ng pagpapala. Ang sinasabi ng Diyos na tiisin natin mga kapatid ay yung mga bagay na bunga ng ating pagsunod.
Dumarating yung time na nalulungkot tayo, sinuko natin ang ating mga pangarap, sinuko natin ang buhay natin. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ano man yung nararanasan mo sa pagtalikod ng mga bagay na yan, kung ikaw ay mananatiling tapat, matatanggap natin ang gantimpala na nagmumula sa Kanya. Bago po ako magtapos, gusto ko pong iwan sa inyo itong phrase na to. Confess until it manifests. Dahil ang kabanalan, ang pagiging makadiyos, ang pagpapakita ng pananalig sa Diyos, ayun nagagawa po natin i-confess ang Kanyang mga pangako habang tayo ay naglilingkod kahit ano paman ang ating sitwasyon. Hanggang sa ang confession mo ay maging manifestation ng buhay mo. Huwag po nating hayaan mga kapatid na yung mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin ay hindi natin makuha. Nang dahil lamang sa nawalan tayo ng joy, nang dahil lamang sa nawalan tayo ng gana. Muli, pinatunayan ng Panginoon na sa bawat pagkakataon na merong camping, ay i-expect po natin na tayo ay palalakasin muli ng Panginoon. Ilang weeks na lang po, muli magkakamp na naman tayo. Maging excited po tayo sa gagawin ng Diyos. At naniniwala po ako, mga kapatid, na mga salitang naihasik sa mga miyembro na nakasama natin nung camp ay hindi babalik sa Diyos ng baliwala lang. Kung hindi, babalik yan ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya naman, mga kapatid, patuloy tayong maghintay sa pagbalik ng Panginoon na may katapatan at may kabanalan. Dahil katulad ng isang agila, ang sino mang naghihintay sa Panginoon ay patuloy niyang palalakasin sa araw-araw habang tayo ay nasa kanyang kalooban. Amen po. Sige po, inayaan ko lang na tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, salamat Panginoon sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng opportunity, O Diyos, na ikaw Panginoon ay patuloy namin mapaglingkuran. Salamat Ama sa mga salita mo. Salamat, O Diyos, sa perpektong kalooban na nilaan mo sa amin. Hayaan mo, O God, na malakaran namin ito na naaayon sa iyong kalooban. Lord, strengthenin mo ang aming pananampalataya. Matagpuan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, hindi ka nagkulang. Patuloy mo kami pinalalakas at binibigyan, O Diyos, ng pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng bagay sa amin ay sa iyo. Ng lahat ng bagay, Panginoon, na sa amin, Panginoon, ay pinagkatiwala mo lamang. Hayaan mo, O Diyos, na ang buhay namin ito, Panginoon, ay maging silbing isang buhay na handog upang, Lord, patuloy kang mapapurihan. Salamat, salamat, Ama. Ikaw lang aming pupurihin, dadakilain, sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at kita-kits po tayo bukas sa ating pong prayer. God bless po.